Hindi natin dapat hindi hindi tayo dapat mag-agam-agam ng pagtiwala sa Panginoon. Remember, sometimes God does not always do what we want or think He should. Hindi minsan kung ano gusto natin, yun ang di ba? Kailangan natin, magbigay lang tayo ng time kasi nandiyan ang Panginoon na hindi tayo kakalimutan yan. Lalo na tayo na umaano sa Panginoon, nandiyan tayo sa Panginoon na nagtitiwala tayo. Yun ang natin na, lagi nating tandaan yung pagtitiwala natin, yung faith natin at yung trust natin sa Panginoon ay hindi dapat mawala. That is not His promise, yung promise niya to do what is good for us. Yung sinasabi ko nga na hindi dapat kasi yung bibigay sa atin yung nakakabuti sa atin. Remember that is always with us. Kasi Yes. kahit saan tayo, kung ano man ang dapat nating ipagpasalamat, pasalamatan natin ang Panginoon kung ano mga nang hiniling natin. In good times and in bad times, trust Him, give thanks to the Lord. Tapos, one last thing to remember and understand with help. Trust in the Lord. Yun na nga, lagi ko sinasabi na with all our heart, with all our soul, na bigay natin ng tiwala natin sa Panginoon, yung faith natin sa Panginoon na hindi mawawala. Kasi kahit anong gawain natin sa buhay, dapat natin pagtiwalaan natin God will bring you through whatever situation we are in. Kahit anong sitwasyon natin, bigay natin ang tiwala natin sa Panginoon, ibigay natin ang trust sa Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon na itong service natin ay ito ay ating bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon ang magbabahagi sa atin ng mga salita, ang ating mga devotion, ang mga kahilingan natin sa Panginoon na nasaan man dayon dako ng mundo, nasaan tayo sa Pilipinas man o nandito, humingi tayo ng sa Panginoon, ng wisdom, ng tiwala sa Panginoon at lukubin tayo ng mahal na dugo ng Panginoon na tayo maging malakas sa araw-araw at malayo sa anumang kapahamakan at yung mga relative natin, mga kaibigan at ang ating sa buhay. Manalangin tayong lahat, kung ano man nating kahilingan, ipanalangin natin. Lord, we praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lang naman ang dapat pagkatiwalaan namin sa iyo, Panginoon. Kami nagtitiwala ang aming buhay, ang aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming gabay, ang aming patnubay sa araw-araw, Panginoon. Gabayan mo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ang aming mga kapatiran na kung saan man silang dako ngayon lalo na sa sitwasyon namin ngayon, Panginoon, na snowstorm, Panginoon, ikaw ang kanilang gabay. Hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, na ikaw ay gagabay sa amin at kami ay yung lubos na gagabayan, Panginoon. Panginoon, at ang aming mga sambahan, ang aming Panginoon na samahan na ito, na alam ko, Panginoon, ikaw lamang ang magpaparami sa amin, magbibigay sa amin ng mga kaluluwang sasamba sa iyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, hindi maiksi, hindi ang iyong mga pagtulong sa amin sa lahat-lahat, Panginoon. At kung sino man, Panginoon, ang magiging kakanta, ang magbibigay sa amin ng mensahe sa iyo, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, langisan mo ang kaniyang isip, Panginoon, at puso, Panginoon, na ito'y deliver sa amin, na ito'y paano namin sa aming mga kapwa, Panginoon, at ito'y na magamit namin sa pang-araw-araw namin, Panginoon, Yes, na Jesus. buhay, Panginoon. We praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Sister, thank you, Sister Mercy. Praise the Lord sa mga salita ng Panginoon natin na dinig sa gabing ito. At salamat uli, mga kapatid, na ang Diyos po ay napakabuti sa bawat isa. Praise the Lord. Before we start sa ating pong service, I would like us to open our Bible in the book Psalms chapter 24, verse 1 to 10. Psalms 24, verse 1 to 10. We can read it together, mga kapatid. Praise God. Kung nakita na niyo, let's read. Psalms 20. 24, 1 to 10. Psalm Okay. 24, 1 to 10.
Amen. Let's read together. And verse 1, The Lord the earth is the Is Lord's the Lord and the and fullness the fullness thereof, thereof, the the world and world they and that they dwell dwell therein. therein. For Who he had hath founded founded it upon the seas and established it upon the floods. Who who shall shall ascend the ascend hill of unto the the Lord, hill of the or who Lord, shall or stand who in shall his holy stand in the place? holy place? He He that that hath clean hath clean hands, hand and pure pure heart, heart, who who hath hath not not lifted up lifted his up his souls unto soul unto vanity, nor vanity, nor sworn swore deceitfully, deceitfully, he he shall shall receive receive the the blessing blessing from from the the Lord, Lord and and righteousness righteous from the from God God. his salvation. Salvation. This is the This is the generation of generation them of that them that seeketh seek him, that him, seeketh that thy seek thy face, face, O O Jacob. Jacob, Selah. Lift 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 up 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 your 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 heads, head, head, O O ye ye O ye gates, gates, and be gates, lift and up, and be be ye lifted lifted, up, everlasting doors, everlasting door, and the and the and King King the of of King of glory glory shall shall glory come shall come in. come in. in. Who is Who Who is this is the this King of King of King glory? of The glory? Lord glory? The Lord strong and strong and mighty, mighty, the Lord Lord mighty in mighty battle. in battle. Lift up your Lift heads, O ye up your gates, head, O ye even gates, lift them up, even ye lift them up, everlasting ye everlasting door, Who is and the this King King of of glory glory? shall The come Lord of in. hosts is the King of the Lord. Who is God of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Selah. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanya mga salita, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon po ay nagbigay po sa atin ng mensahe na yung makalapit po sa kanya, yun yung he hath the clean hands and pure heart, who hath not lifted up his souls unto vanity, nor sworn deceitfully. So yung mga bagay-bagay sa mundo, alam po natin it's vanity. Amen. If we can gain the whole world but lost our own soul, so wala pa rin siyang kabuluhan, di ba? Yes. So yung marami tayong nakikita na mga mayaman na although na-achieve nila lahat ng bagay, but dumating ang panahon na ang kailang buhay din po ay natapos, di ba? Yung founder ng Apple, si pangalan? Steve Jobs. Job ba yun? So napakayaman niya. Even yung Apple na ating ginagamit ngayon, invention po niya, pero wala din po mga kapatid. Lumipas lang ang kanyang buhay. Praise God. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay nakilala sa Kanya. Amen. Sabi nga dito in verse chapter 8, who is this King of glory? Sabi ng Bible, the Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Amen. So sa ating Bible study na pag-aralan po natin ang Diyos po ay nag-iisa. Amen. Wala na ibang Diyos na maliban sa Kanya. Wala nang katabing Diyos. So may darating sa kanan, wala sa kaliwa. Wala nang siya lang yung nag-iisang Diyos. Amen. The only one. The only one. Amen. That's Alpha and Omega. So salamat sa Panginoon na tayo po ay nakakilala sa Kanya at tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Amen. God. So ano mga dumarating po sa atin na mga pagsubok. Amen. Sabi ng Bible, the Lord is strong and mighty. Sabi nga, the Lord mighty in battle. So ano mang ating pinagdaraanan, amen, kahirapan man, karamdaman man, kawalan man, amen, lalo na pag nasa Pilipinas tayo, medyo mahirap-hirap din. Dito mahirap din kahit paano, pero at least nakatrabaho ka, so mayroon ding pagpapala. So ang Panginoon po nating pinaglilingkuran, o kahit may karamdaman ka, trabaho ko, nahihirapan ka. praise God, kawalan man, failure man sa buhay, He is mighty in battle. So makapangyarihan siya sa lahat po nating mga war na piniface po natin, pinagdadaanan po natin. Amen. So lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors. Amen. The King of glory shall come in. Praise the Lord. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Selah. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanya mga salita, and I'm not sure kung mayroon bang tayong ngayon mga awitan.
Kasi nag-iba yung ano natin eh, hindi tayo nakaprepare, bigla na lang na Zoom tayo eh. Parang nakaprepare sila. So, kung nakaprepare man sila, Yes. magpuri tayo sa Panginoon kung ano mang nandyan ba si Buddy Hardy or Tsaka si Sister Jane, si Sister Ele. Sister Ellie, wala siya eh. Parang ngayon siya? Nandyan ba siya ngayon? Diyan. Nandyan pala. Nandiyan siya. Kumpleto Nandyan din. pala siya. Ay, ito, ano Kompleto siya, din. naglalakad pa siya pa uwi. So, naglalakad pa siya kung Ni Konsa. kung wala mang mag-lead or yung special song natin, naka-ready din ba yun? Oh, yeah. Naka-ready. Si Brother Harvey yata naka-ready rin, tsaka Sister Ele. Sino? Naka-ready daw. Si Sister Harvey. Hi, Brother Harvey. Brother Harvey? Wala pa Naglalakad- hindi nag... Ayaw mo na si Jan. Naglalakad pa daw si Sister Ellie. So, Si... kung wala pa man ngayon, kung hindi pa siya nakanood, pakinggan mo natin yung awit ni Brother Boyet. Amen. So, awit tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Sa ganitong paraan ay nakapagpupuri tayo kahit masama ang panahon na kuan ay mayroong way ang Diyos na tayo ay patuloy na sasamba sa Kanya. Amen. So ating awitin natin ang ito yung nung bago pa lang mag-umpisa si Pastor Calver, palagi kaming pinapaawit ni Pastor Calver ni Brother Alex noon. So ito yung isang inaawit naming dalawa. Kaya pakinggan natin. O, ilagay mo baba mo lang doon. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close to His side. Give love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He He works works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By road in the wilderness, He lead me. rivers and the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word still remains. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. I rode in the wilderness. He lead me. River in the Rivers in the desert will I see. Heaven and Heaven and earth would fade,
but His word will will still remain, remain, and and He He will will do do something something new today. today. Oh, He God will will Make make a a way. way There seems where there to be seems to no be no way. way. He He works in work in ways we ways we cannot cannot see. see. He will make He a way for Good for me. me, He will He be will my be my guide. guide. Hold me Hold me closely closer to closely to His to me. His side. side. With With love love and and strength for strength each for new each new day, day. He He will will make a make a way. way. He He will will He make will make a a make way. a way. way. With love and strength for each new New day, day. He will make a Make a way. way. He 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 will 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 make make a a way. way. Mapuri sa ating Panginoon na talagang Amen. ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng kanyang anak. Praise God. Amen. praise the Lord. Let's clap our hands before the Lord, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. God will make a way. When Amen. it seems to be, there's no way. Yeah. Kung wala na tayong makikita na daan, naka-block na lahat. Pader na lang lahat. Don't forget na mayroon tayong Diyos na handang tutulong sa atin. Amen. 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 May daan. Amen. At least may Don Moen tayo ngayon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. Magbigay tayo ng mga patotoo, mga kapatid. I know we will have our testimony. I know God has blessed us for the past week. And we are given all things that we need. Amen. So we have strength, we are healthy, Amen. and we recovered from our sicknesses last week. I think for 1 week I was not feeling well, but thank God na I just recovered today. Amen. Yes, I think last Friday, hindi pa rin maganda yung pakiramdam ko. So buong linggo po, ngunit salamat sa Panginoon na kahit paano na naggumaling din po at nakatulong din po sa snow plowing sa labas kasi hindi tumatigil yung snow. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Brother Carl, gusto mo pa totoo? Di ba? Alam, marunong na sa Brother Carlo magpatotoo. Sige na. Sister Rona, sinong gusto magpatotoo dyan? Merong magpatotoo. Praise the Lord. Magpatotoo lang ako. Nabi ko nga, meron akong isang kahilingan sa Panginoon na tinupad niya. Sana magpatuloy ito. Kaya napakabuti ang Panginoon kasi sinasabi ko nga, trust in the Lord na hindi kagad ibinibigay niya sa atin. Maghintay lang in God's will na matutupad din ang ating mga ang mga ano natin sa Kanya. Kaya yung patient natin, kasi hindi naman lahat-lahat na pag siniling mo sa Panginoon, ibibigay kagad. Kaya praise God, sana magpatuloy itong binigay niya sa akin na ano na ito. At alam ko, siya ang gagawa ng paraan na yung kahilingan ko na yun ay magtuloy-tuloy. Sabi ko nga hindi maiksi ang kanyang kamay. At salamat din kasi mga kapatid ko nakikinig sa atin kahit nasa Zoom tayo. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Sabi ko nga, ay naku, ako nilagay ni Brother Malbert sa devotion. Kaya ko kaya. Pero nandiyan ang Panginoon na gumagabay sa atin. Praise the Lord. Amen. Amen. Naniniwala ko, sister, pag alisin mo na yung sana, claim it. Claim it. Tuloy-tuloy na yan. Amen. I Wala claim nang it. sana. Wala Claim na. mo na. Claim it. Sabi ko nga, claim it. Sorry. Wala nang sana para tuloy-tuloy na kasi pag may sana, may duda pa. So, Amen. salamat sa Tama Diyos sana. din. Claim it. Wala nang doubt. Pag sana, may doubt. Di ba? Kaya Kasi nga, may doubt. trust with all my heart. Kaya I claim it. Trust in the The Lord. victory. Trust in the Trust Lord. in the Lord. Sa akin Amen. naman, ako'y nagpapasalamat dahil siguro 95% naman na naka-recover na ako sa Amen. naramdaman ko for Amen. for a month.
almost a month yung naramdaman ko, talaga I keep on fighting na talaga, pero talagang kwan, nasa tamang panahon na siya. At ngayon ay nagkaroon ako ng 3 araw na pahinga. Wow. So praise Uy, God, nagpahinga ako magmula ayos ngayon, yan. bukas, ay ngayon, ngayon at saka bukas, kahapon. So 3 araw na nakapagpahinga. Nandito lang sa bahay. Kaya salamat sa Panginoon na talagang ang Diyos talaga yung timing niya ay nandyan. Nataon sa off ko, tapos family day bukas. Oh. Hiniling ko din na mag-off ako bukas. So naligtas ako sa makapal na snow sa paglilinis Praise sa God. trabaho. Yeah. Anyway, ang trabaho ko lang naman doon mag-operate ng bobcat na pag-blower ng snow. Hindi naman na ako nagpapala. Kaya salamat pa rin sa Diyos na ipinagkaloob niya sa amin at sa akin na palaging nandiyan nga ay palaging gumagabay. Pag magtiwala lang tayo, we have to lean not in our understanding but to lean to God's plan sa ating mga buhay. May pagkatiwala natin lahat, and then God will make a way for everybody, to all of us mga kapatid, na patuloy lang tayong maglingkod sa Kanya. Amen. Praise God. Amen. More po mga kapatid kasi nandito lang naman tayo sa bahay. At least, hindi naman sa tayo mahihiya na tumayo. Ang kapatid, ako gusto ko rin unang-una magpasalamat sa Diyos kasi wala akong tawag ngayon. Kung tutuusin, mga kapatid, inaasahan ko talaga may tawag ako ngayon, kagabi pa dapat. Pero papasalamat ko, nagtataka din ako bakit wala akong tawag. Pero siyempre, Amen. sa Diyos lahat ang sa Diyos ang papuri, ang papasasalamat. Kung hindi kapatid, nandun ako ngayon. At bukod Praise the doon, Lord. may nangyari nung Friday mga kapatid na yung fire alarm panel ng buong building ay bumagsak nung Friday. Oo. Sabi ko, patay na. Sabi ko, wala na. Kasi pag wala kasing fire alarm doon sa buong building, kailangan oras-oras may mag-iikot. So patay na, sabi ko. Lord, tulungan mo ako. Mapapako na ako dito, sabi ko. So, madalit sabi, nakagawa ng paraan at nakahanap po sila ng kasama ko, tumulong sa akin. At awa ng Diyos Na-restore. ay hindi, at kumuha pa ng technician, hindi na kaya ng isang technician, isa pa ulit, kumuha ulit, hindi rin kaya. Kumuha alin sila ng mas mataas na technician o ibang kumpanya na, at awa ng Diyos kahapon ng hapon 9:00 ng gabi na restore na mga kapatid. Ako'y salamat talaga dahil ako'y nakaiwas kasi Yeah. may nakaatang din sa akin kasi na pag-aaral. So kaya salamat talaga ako sa Lord na hindi ako natawagan hanggang ngayon. So to all the glory, all the praises is to God. Amen. Amen. Praise God. Wala na mga kapatid? O meron pa? Baka yung katabi mo dyan, si Brother Carlo na. Hindi pa yata niya kaya eh. Iti-training natin muna to. Yeah. Akala ko ano na siya. Kaya pa yata. Okay. Ang sunod, iti-training na rin. Okay. Kung wala na po mga kapatid, makinig tayo ng isang awitin pa mga kapatid sa screen. I-screen ko na lang din. Praise God. Para more on papuri din po tayo sa Panginoon. Alam ko, napaka-importante na tayo po ay magbigay ng awitin sa Panginoon. So we can sing this song kapatid and worship God. Praise the Lord. Sorry, hindi yan. Kulang biyaya. Let's worship the Lord po mga kapatid. Habang hindi Karapat-dapat pag-ukulan ng abahan at wagas mong pagsinta. pagsinta. Habang
Habang walang kaya na masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kapalaran kahapin sa biyaya mo, Diyos O Diyos ng pag-ibig, mas mas malawak malawak kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Pag-ibig karapatan Wakas mo sinta, walang kakayanan masuklian ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo Ibig mo ako ang nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking eruhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig.
pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sobrang biyaya mo. Hallelujah! Dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Amen. Dakila. Pupurihin ka sa langit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, nadakilaan mo'y di mamamantayan. Pupurihin ka itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mamamantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mamapantayan. Amen, mga kapatid. Praise Amen. the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa papuring awit natin na pakinggan, mga kapatid. Alam ko Hallelujah. po ay napakabuti. Amen. Praise God. So kahit sa Zoom, nakapagpurit pa rin tayo sa Panginoon. Okay. Amen. Amen. Yes, sa ganitong napaka-high-tech na talaga ng mundo. Amen. Hindi natin alakalain na magkaroon ng mga ganitong devices. Praise God. So, ngunit ang Diyos pa rin ay hindi nagbabago. Kahit nagbabago po ang mundo, amen, maraming dumarating na mga ibang-ibang klaseng teknolohiya. Ang salita ng Panginoon, the same, walang pagbabago, di ba? Amen. Remain pa rin. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. And kung wala na akong nakalimutan yata, no? Praise the Lord. So, without further delay, mga kapatid, I would like to ask Brother Cordy to bring the word of God for us tonight. Alam ko na ang Diyos po ay mayroong hinandang pagkain po sa atin. Amen. So, man shall not live by bread alone. Amen. But by the word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen. So, yun po ay napaka-importante sa atin na ating pagsaluhan yung pagkain na hindi po natural po. Praise God. Para po sa ating mga kaluluwa. Praise God. Brother Fords. Salamat, Pastor. Ngayon, sa ating scripture reference, diretso na tayo sa scripture reference. I-share ko lang ang aking screen, mga kapatid. At para sabay-sabay po natin na basahin ito, ang scripture reference.
Nasa inyo kung gusto nyong tumayo, nasa inyo po, but ito ay sabay-sabay nating basahin. Nakikita nyo na po, mga kapatid. Wala pa. Started. Okay. Okay. Ito ay kinuha ko sa aklat ng Genesis. Ating basahin ng sabay-sabay ang ating scripture reading for today, for tonight. Sa Genesis 1, verses 1 to 3 and 6. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Verse 6, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Basahin naman natin sa chapter 1, verses 1 to 3 at saka 14. Verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at sa walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Amen. Verse 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya ng katotohanan. Meron pang huli, 1 Timothy 3:16. Sabay-sabay po ulit natin basahin ito. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believed into the world, and received up into glory. Sa Tagalog, pasuyo lang at walang pagtatalo. Walang pag-alinlangan. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman at pinaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, pinarangal sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, at tinanggap sa itaas sa kalwalatian. Amen. Amen. Glory be to God. At hiniling ko po si Brother Boyet na i-bless ang Word of God. Praise the Lord. Thank you, Brother Lord Boyet. God, Jesus, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, na inarinig mo po ang aming binasang yung mga salita, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Praise the Open Lord. our hearts and our minds and our understanding, Panginoon, and anoint Brother Perdi to deliver thy words upon us, O Lord God Jesus. Maraming salamat, Panginoon. We know that you are in our midst, O Lord God. Hallelujah. Said that 2 or 3 that gathers in your name, you are in our midst. Amen. Praise Noon, God. pinagkakatiwala namin lahat ito na aming gawain because you deserve our praises and our Amen. Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat po. Binabalik namin lahat ng papuri pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Ang title po ng ating ng mensahe ng Panginoon sa araw ng snowstorm na ito, sa gabing ito na tayo ay nasa ating comfort ng ating mga bahay. Huwag po kayo mag-alala dahil nandiyan na kayo sa bahay nyo, hindi na kayo uwi, hindi na kayo mahihirapan, hindi na kayo sasakay, nandiyan na kayo nakaupo ng kampante. Kaya kahit umabot po siguro tayo na 3 oras, may katabi kayong kape, pwede na po siguro, mga kapatid. Amen. Excuse me, sorry. Amen. Biro lang po, biro lang. Mga kapatid, ang title po ay God's Great Mystery is Revealed. Yun daw dakilang misteryo ng Diyos ay nahayag.
Nahayag na. Noon po ay misteryo pa eh. Nung mga nakaraang taon nga, hanggang nakaraang taon pa, para sa akin isa pa ring misteryo. Pero nung nalaman ko, hindi pala ito isang misteryo na dahil ito po mga kapatid ay nahayag na sa lahat, sa publiko, sa buong sanlibutan dahil sa salita ng Diyos sa bagong tipan. Amen. Ngayon, ang layunin ng mensahe na ito mga kapatid ay upang maunawaan natin kung bakit o papaanong naging misteryo ang lihim ng Diyos na hindi pa naihayag sa lumang tipan. Amen. Pangalawa, at kung paano at kung kailan ba ito naihayag o nailantad yung lihim na yan na misteryo sa tao. Pero ngayon nga, katulad ng sinabi ko, ito po ay hindi na misteryo. So, ang kadakilaan mga kapatid, ang saksi, ang layunin at ang paraan ng hari ay dumating na. Sino tong hari na ito? Ito po ay yung hari ng mga hari. Ang hari na ito ay isang hari ng mga hari. Walang iba si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus, mga kapatid. Siya po ang Diyos at nag-iisang Diyos. Ang Amen. hari ay humakbang, siya ay dumaan sa kasaysayan ng tao upang gawing tama, upang iwasto ang sanlibutan dahil namatay po ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan na ginawa ng Eva at ni Adan. Amen. Ngunit maaring maunawaan natin na maraming tao na siya ay naparito siya sa lupa bilang hari. Maaring alam ng mga tao yan. Ngunit ang tanong, naintindihan ba nila? Naunawaan ba nila na itong si Jesucristo ay hinulaan na, ay prinopisay na sa simula't simula pa lamang? Siguro hindi. Kanya nga mga kapatid, siya ang sinasabing dakilang misteryo na inihayag ng Diyos. Amen. Amen. So, mga kapatid, imaginin mo ang isang istorya. Halimbawa, nagbasa ka ng libro. O, di ba mahilig kayo sa comics? Or liwayway? Na ating masugid na sinubaybayan noon. Nung bata pa kayo, ngayon matatanda na tayo. Mahilig kayo magbasa ng comics o lang liwayway. Kaya nga, or isang pelikula, mahilig kayo manood ng pelikula, movie, na mga action star ang gusto nyo, mga drama ang gusto nyo panoorin. Pero ito ang nangyari. Isang pelikulang pinanood nyo na biglang nagkaroon ng suspense, nagkaroon ng thrill. Naging excited ka kasi sa kabila ng mga drama ng mga kontrabida, napakadaming kontrabida eh. Naiinis ka kung gusto mo, suntukin mo na rin ang kontrabida para tulungan yung kawawang tao. Yun, lumalala ang kasamaan doon sa istorya ng movie o doon sa librong pinapanood mo ay binabasa mo. Yung mga kaguluhan nandyan, yung gangs, yung droga, yung korupsyon, narito pero pagdating ng ganon, yung sa kalagitnaan ng kasamaan, ng kaguluhan, isipin nyo, imagine nyo kapatid, dadang, dumating ang bida, ito si PJ, ito yung PJ, sino ba? Si Lito Lapid, ang dumating, o si Ramon Zamora. Bigla siya dumating sa eksena at yung isang action star na ito, sino pa yung bagong action star? Yung bata pa. Si Robin Hood. Yon. O kaya si Coco Martin, action star, bigla siyang dumating. So biglang nabaliktad, biglang na-twist ang istorya. Di ba? Na-twist ang istorya. Naalala mo pa ba mga kapatid kung anong response ng mga tao sa loob ng sinihan?
Ang mga response ng tao, kapag nandyan na, dumating na si FPJ, pinapalakpakan na siya. Yay! Yay! Sabi ganon. Sigawan sa loob ng sinihan kasi dumating na yung bida. Dumating na Amen. siyang kanilang tagapagligtas, na siyang tagapagligtas ng mga naapi. Ito ay si Lito Lapid at si Ramon Zamora, si Esberel o si Coco Martin. Tignan nyo, napalakpakan. Bakit ikaw? Bakit tayo? Bakit ang sanlibutan? Bakit ang mga tao hindi kayang palakpakan si Jesucristo? Amen. Siya may nagbigay ng kaligtasan ng buong mundo, ng mga tao. Mas pinapalakpakan ng artista, pero hindi natin kayang magpalakpak sa Diyos, sa ginawa ng Diyos. In short, mga kapatid, isang magandang kinalabasan ang ending ng istorya sa pelikula. So naging masaya ka, di ba? Naging satisfied ka, di ba? Dahil maganda ang ending. Inuulit-ulit mo pa lang. Minsan nga gusto mong ulitin, panoorin ang pelikula, magbayad ka ulit, di bali? Maganda istorya eh. Higit sa lahat, naging excited kang ikwento ito sa ibang tao. Di ba? Tama? Gusto mong ikwento sa ibang tao. In short, ay nagkaroon ka ng kasigasigan o ng kasiglahan para i-share ito sa ibang tao. Ngayon, mga kapatid, i-relate naman natin o iugnay natin yung napanood mo na yan sa ating buhay Kristiyano. Gayon din na tayo ay nauna-una lamang na nakabasa siguro ng lumang tipan. No? Nakabasa tayo ng lumang tipan. Subalit yung twist na tinatawag o yung pagpihit ng istorya, yung pagbaliktad ng istorya ay sa aklat ng bagong tipan. Amen. Nasa bandang huli o sa bandang dulo ang mga tao sa sanlibutan ay nagkaroon ng liwanag. Ang mga tao ay nagkaroon ng pag-asa. Bakit? Dahil po sa dumating na ang bida. Dumating na ang pag-asa at nahayag na, nabunyag na ang isa ating bida, ang ating sa action star na siyang ating manunubos at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin po natin at itaas po natin ang ating Panginoon na siya pong nagligtas sa atin, na siya pong nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga po, ang mensaheng ito ay isang panawagan. Kumakatok sa inyong puso si Jesucristo sa ngayon, kahit ngayon ay sunstorm, or sunstorm ay snowstorm pala. Kala ko sa Saudi pa ako. Upang gisingin ang ating diwa, ang ating puso na i-share, kapatid, i-testify mo, ipatutuo mo ang mabuting balita o ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi baga tayo dapat maging masigasig din? Hindi baga tayo dapat maging excited din na ikwento yung istorya na yan ng pagliligtas ng ating Panginoon? Tell me mga kapatid kung tama itong sinasabi ko o hindi, o fair ba o unfair ba o hindi. Sapagkat ang ating sasabihin, mga kapatid, ang ating ibibida ay yung ating action star na hindi talunan. Hindi siya nabigo dahil tinapos niya ang kanyang misyon ng pagliligtas. Para sa naniniwala sa kanya. He has won the victory because he conquered even the death. He had crossed over from death to life. He has risen and he has even ascended to heaven. Para nang sa gayon, we will also live with him forever and ever, eternally in heaven. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Masasabi mo ba, mga kapatid, na maganda at masaya ang istorya na movie or pelikula sa bandang huli ay kung ito ay talunan? Halimbawa, nanood ka ng pelikula, binasa ka ng libro, ng comics, isipin mo kaya na yung binabasa mo ay yung bida ay nahihirapan, yung bida ay talunan, natalo?
o namatay? Di ba walang gana? Baka itapon mo pa yung comics o binabasa mo libro. Ayaw mo nang basahin muli. Di ba? Kasi, bakit? Kasi lalong lumaganap ang kasamaan. Lalong lumaganap ang yung krimen, yung kaguluhan, yung kawalan ng pag-asa lalong lumaganap. Di ba? Amen. Ay hindi ka na magkukwento. Baka kwento mo puro walang kwenta na lang, di ba? So, kaya mga kapatid, may dahilan kung bakit tayo tumutugon sa mga ganitong kwento. Dapat daw tayo tumugon. Kaya nga may ginawa ang Diyos na katulad ng storyline na yan or kwentong nakasulat sa lumang tipan. Siya ay lumikha ng makapangyarihang naging director siya ng kahangahangang kwento sa lumang tipan na naglalaman ng isang nakatalukbong o nakatagong lihim, isang mahalagang piraso ng impormasyon na hindi niya inilabas doon sa Old Testament. Ang bawat masamang balak ni Herodes, kahit pa kay Herodes o sabwatan, ang bawat tao sa karakter at mga pangyayari sa kanyang kwento ay nagtuturo sa mga tao ng Diyos sa ilang paraan na meron daw darating na magkakatawang tao na anak ng Diyos na ito ay si Jesucristo. May mga talata sa bersikulo ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga may talata sa bersikulo sa lumang tipan na kung saan ay nagpapasaring sa mga hula ng mga propeta na unti-unti kung ano ang plano ng Diyos ng kaligtasan sa tao. Unti-unti nandoon inihula na lahat sa Old Testament. So natuklasan natin yung pagpihit o pag-ikot ng kwento sa New Testament o Bagong Tipan, na kung saan ang lahat ng hula sa mga tao, lugar, pangyayari, ang lahat ay nagkasugpong-sugpong na tumutulong na magkaroon ng kahulugan sa buong kwento doon sa lumang tipan. Ngayon, tignan naman natin ng mas malalim kung paano nabuksan o paano nailantad ang pagbabago o pag-ikot ng istorya. Number 1, ang lumang tipan o Old Testament ay dakila pong misteryo ng Diyos na itinago or nakatago. Genesis 1. Pero sa ngayon, sa mga simbahan ngayon, mahilig siguro silang magturo, mahilig silang mangaral, o mahilig silang magkipagdebate patungkol sa creation o paglikha. Madalas sigurong itinuturo nila kung ano ang nilikha ng Diyos. Pinapangaral nila kung paano nilikha ng Diyos. Pinagtatalunan pa nila kung kailan nilikha ng Diyos yung tao o yung anumang bagay. Pero ang tanong, mga kapatid, na dapat nating sagutin ay kung gayon ay kung bakit. Ang dahilan ay kung bakit nilikha ng Diyos ang sanlibutan at higit na mas mahalaga kaysa kung papaano at kung kailan. Kapag naunawaan natin na kung ano yung bakit, then ay mas maunawaan natin ang iba pang mga tanong patungkol sa paglikha na yan, sa creation of God na yan, sa God's creation. Kasi kapag binabasa mo ang buong chapter 1 ng Genesis, ay may isang phrase o isang parirala na paulit-ulit, actually 9 times na inulit 9 times na sinabi ng Diyos, 9 na beses. So ipinaalala ng Diyos, mga kapatid, na yung kabanatang yan sa Genesis 1 ay ang Diyos ay hindi na nag-isip-isip, hindi na siya nagkumurap-kurap o nagpahumoy-humoy pa sa kanyang paglikha. Kagad-agad sinabi niya, magkaroon ng liwanag agad. So,
God spoke His creation into existence and it happens right away in a click of a seconds. So this is a huge truth to understand, mga kapatid. Ito ay isang malaking katotohanan upang ating maunawaan kasi pansinin din natin na makikita natin dito na ang Diyos Ama ay siyang particular, siya ang particular na nagsasalita. At nakita natin na ang Diyos dito sa verse 2 ng Genesis 1 verse 2, sinasabi na nakita natin ang Diyos na Espiritu. Amen. Pero ang tanong, nasaan ang Diyos anak? Wala, di ba? Puro sinabi ng Diyos, puro sinalita ng Diyos, Espiritu ng Diyos, pero wala yung Diyos anak. Wala, di ba? Dito ay mapapansin mo, kapatid, yung kapahayagan ng Diyos, una, bilang isang berbo or salita, Latin word yun or Greek word, salita ng Diyos Ama ay siyang Espiritu. Amen? And since we should know that the natural substance or the natural essence of God, the Father, is Spirit. Ang isang espiritu or hangin or wind ay isa pong natural o normal na sangkap or kalikasan ng Diyos Ama. Ngunit ang tanong, nasaan nga, Brother Perry, nasaan nga, Brad, yung Diyos Anak? Wala, di ba? Ang sagot ay naroon po ang Diyos Anak sa larawan ng eksenang iyon ng paglikha. Ngunit siya ang misteryo ng Diyos na nakatago sa loob ng dangdang siglo, ng daang o libu-libong taon. Isa pong sekreto na lihim na misteryo sa lumang tipan. Ngayon, nasasanay at nawiwili ba tayo na makipag-debate o makipag-argumento sa iba't ibang bagay sa pag-uusap na hindi mahalaga sa Ebanghelyo? Ang simbahan ngayon, alam nyo mga kapatid, ang simbahan ngayon ay sinasadya o para ring pinapatay ang maraming hindi mananampalataya. Bakit ko nasabi? Yung mga unbelievers or mga unsaved ay lalong sinasayang or pinapatay. Bakit? Yung mga nag-aalinlangan, yung mga atheista o atheist, dahil maaring nakatuon tayo, nakakonsentrate tayo sa mga bagay na maaring makatotohanan. Oo, nandun na ako. Ngunit hindi kasing halaga o ang mahalagang pundasyon ang tinatalakay natin. Ang mahalagang pundasyon ng ating pananampalataya patungkol Amen. sa nag-iisang Diyos at patungkol sa mga elemento o bagay sa Ebanghelyo ng kaligtasan o mabuting balita ng ating Panginoong. Amen. Ang pagka-Diyos, mga kapatid, at pakikipag-isa ng Diyos Ama at ng Anak na si Jesus ba ay tinatapik nila? Hindi siguro. Hindi siguro. Ang kanyang bubang buhay, ang kanya bang kamatayan, ang pagkabuhay na mag-uli, at yung pagkapanginoon ni Jesucristo ay sana ay pinapangunahing number 1 agenda nila. Kaso hindi siguro. Second priority lang, kahit man lang sana second priority, kapag nagbahagi o nakikipag-usap tayo sa iba o sila sa iba. What might have been happening, mga kapatid, is that maaaring nakatuon ang karamihan sa ibang bagay na maitataguyod ang kanilang sarilang interes o sariling agenda para lamang maitago, para lamang maidepensahan ang kanilang ang klase ng lifestyle na nakaginawan o comfort na maging masarap or maging kaaya-aya ang mga preaching at maging maayos, matamis ang mga pagtuturo, kahit na ito ay maaring maging sanhi ng pagsuway.
kahit ito maging sanhi ng pagsuway sa kabanalan at sa mismong salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2, ito na po ang pangalawa na siyang sagot sa misteryo ng nakatagong hiwaga o lihim. Number 2, ang bagong tipan ay ang dakilang misteryo ng Diyos na inihayag ni Juan. Si Apostol Juan po, mga kapatid, ang naghayag. John 1, 1-3 and verse 14. Tanong, alam ba natin, mga kapatid, na sa bagong tipan ay inihayag na o ipinakita na ng Diyos ang kanyang dakilang misteryo? Maaari pong hindi, ano? May isa pong eksena sa senaryo na kung saan mukhang ito si Apostle Juan ay dali-dali siyang kumaripas at binuksan niya ang kanyang baul. Binuksan niya ang kanyang baul upang kanyang basahin yung old scroll, yung nakabalumbon na lumang tipan, at kanyang binasa. At sa matindi niyang pananabik ay upang ihayag niya ang lihim na ito doon sa mga tao o sa simbahan noon. Ngayon, kung tutuusin, itong si Apostol Juan ay hindi lang ibinunyag ng Diyos ang sekretong ito kay Juan, kundi ipinakita niya ito sa kanya kay Juan. Bakit? Sapagkat si Jesus mismo ay kasama-sama mismo ni Apostle Juan. So, naging totoo na. Yung prophecy na doon sa lumang tipan ay naging totoo, naging kasama niya pa ni Jesucristo, si Juan, na siyang nagsulat. Di po ba? Nakita niyo po ba yon? So, tinignan ni Juan, sinalamin ni Juan, actually, kinote pa ni Juan, kinote niya yung salita sa Genesis 1:1 na sinulat, ng pasilmula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. John 1:1. Bakit sinabi ng Diyos na umiiral ang lahat? Bakit niya sinabi yon? Ginawa niya ito dahil gusto niyang likain ang lahat sa pamagitan lamang ng kanyang salita. Wala nang iba. Ang salita ni Jesus sa John 1:14 ay ginawa ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita at para sa kanyang salita. 1:1 verse 3. So ngayon, mga kapatid, ang dakilang misteryo ng Diyos na itinago sa ng libu-libong taon ay pinahayag na ngayon sa publiko, na isinawalat na para malaman ng lahat ng tao sa sanlibutan. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan o sansinukob sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Ang lahat ng nasa lumang tipan ay tumutukoy patungkol kay Jesus o tumuturo patungkol kay Jesus dahil binalak ng Diyos na nasa kalagayang ama na bumaba at siyang bilang anak na si Jesus ay siyang tatanggap ng kalwalatian habang ang lahat ng mga bagay ay natagpuan ang kanilang katuparan doon sa Kanya, doon kay Jesus. Hindi po ba? Napakadakila ng Diyos at napakapangyarihan ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Colossus 2:17, sinasabi niya, "These are the shadows of the things to come." Or tinutukoy niya na ang mga utos or kautusan sa lumang tipan ay isang lamang anino ng tunay na bagay na darating na may dala ng anino na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He has been the shadows that created a shadow before that, but He had come already to the world. Ano ang anino? Ang anino, kapatid, ay hindi substance o sangkap,
kundi ang anino ay isa lamang simbolo, isa lamang representation o simbolo ng isang tunay na bagay, ng isang tunay na sangkap. At ito, ang sangkap na ito ay sa katauhan ng darating o dumating na tao, at ito ay walang iba kundi si Jesucristo. Imaginin mo, illustrate mo, halimbawa, tignan mo yung sarili mo ngayon, di ba may shadow yan? Yung tingnan mo dyan, kung may ilaw, tingnan mo may shadow ka. Kung anong galaw mo, sumusunod din yung shadow mo. Ngayon, yung shadow na yan ay pansamantala lamang. Pero ang totoong may dala ng shadow ay yung ikaw mismo. Ikaw yung sarili mo. Yun ang ilustrasyon, kapatid, na yung shadow ay yung kautusan. Ngunit ngayon, ginanap na ng ating Panginoon ang kautusan. Ang anino na yan, anang kautusan ay pansamantala lamang. Ngunit ang tunay na may dala ng anino ay ang katawan ni Yeshua o ni Jesus na siyang gumanap at tinapos niya ang mission to save the world. He has done it once and for all. And He has done it as the supreme sacrifice that will last forever and ever. Amen. Si Jesus ay hindi lamang ang dahilan kung bakit siya nalikha ng Diyos. Hindi lamang siya ang paraan kung saan siya nilikha. Hindi po ganon. Kasi siya ay higit sa lahat, ay si Jesus. Siya ang Diyos, ay higit sa lahat, ay siyang lahat ng paraan na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Naganap na naroon sa paglikha ng mundo na dinisign ng Diyos Ama at na dinisign para pa rin sa Kanya, para kay Jesus. Amen? Nakukuha at nasusundan niyo po ba ang dual carnality, ang dual nature of God, dual nature of Jesus Christ? Dito ay magkasama, kapatid, ang dalawa. Ang Espiritu na Ama at ang Anak na di pa nahayag sa laman sa lumang tipan. Anak na hindi pa nahahayag sa laman sa lumang tipan. Kaya ang Diyos Anak ay naroon sa larawang iyon ng creation, during the creation, during sa paglikha, sa kalagayang Espiritu. Para mas maliwanag, ang Diyos Ama ay nasa kapayagang Espiritu, ay siya rin pong si Jesus na naging tinawag na anak ng Diyos at tinawag ding anak ng tao. Naging anak siya ng Diyos, siya dahilan sa kalikasan at sa kalagayan niyang Diyos, at gayon din naman na siyang tinawag na anak ng tao sa kanyang kalikasan at sa kalagayang tao na ipinaglihi, na iniliwal ng kanyang inang Birheng Maria. He was the Son of God, if we can if it pertains to the divinity side of Jesus Christ, and He is the Son of God. He was the Son of God if we speak of the humanity of Him, humanity side of Him. Jesus has a dual nature because He is both human and divine. Amen. Truly man and truly God in one person of Jesus Christ. So praise the Lord, and we have to glorify to Him. Amen and amen. Amen. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Thank Ang you. paglikha ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Jesus at para din kay Jesus ay natagpuan ang pinakadahilan, ang pinaka-aim o goal ay, at sa layunin nito ay sa sakripisyo ni Jesus para sa mga kasalanan ng mundo. Sinasabi po yan sa 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. Minahal ni Jesus ang buong mundong linikha. At siya din bilang Ama at Diyos para din naman sa Kanya, hanggang sa tumuntong siya sa mundong ito upang iligtas tayo sa kasalanan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Nabuhay Amen. si Jesus tulad ng isa sa atin. Ang kanyang mga taong nilalang, siya ay nanirahan at nakipamayam sa atin
tulad ng Diyos na naninirahan din sa mga Israelita doon, maski na sa lumang tipan. Kasama rin nila ang Diyos, di ba? Oh. Dahil nilikha ang lahat para sa Kanya. Si Jesus ang nararapat lamang na sakripisyo na pinagawang kasalanan, pero wala naman siya talagang kasalanan, kundi yung kasalanan nating lahat ang pinasan niya. Kasi kung si Jesus Christ ay makasalanan at may kasalanan, hindi tayo kayang iligtas ni Jesus. Ikaw hindi. Tayong lahat hindi. Kaya siya ay walang kasalanan, kundi siya lamang ang nagdala ng ating kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen. Si Jesus ang nararapat na sakripisyo upang mamatay sa krus para isumpa ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay sumpa ng kasalanan ay bumabalot sa sanlibutan. Bumabalot sa sanlilikha. Pagkatapos siya ay bumangon mula sa mga patay upang ang mundo ay maligtas. Sa pamamagitan niya, John 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak na sa sanglibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Amen. 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 Hinihintay natin ngayon, mga kapatid, hinihintay na lang natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang maghari sa kanyang bagong nilikha ayon sa pahayag o Revelation 21 verses 1 and 2. Lahat ng bagay ay gagawin niyang bago o ginawang bago. 21 verse 1, basahin ko lang. Ngayon ay nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Wala na ring dagat, wala na rin daw dagat. Verse 2, nang magkagayoy nakita ni Juan, yung banal na lungsod, Holy City ay bumababa mula sa langit. Tinatawag itong New Jerusalem mula sa Diyos na inihanda niya gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan para sa kanyang asawa. So, mga kapatid, we are the bride of Christ. Bilang pangwakas, mga kapatid, dahil tapos na po ako, panay na siguro gutom na kayo. Bilang pangwakas, yung lihim na misteryo ng Diyos ay maaring bagong nahayag sa inyo ngayon. Or Amen. siguro maaring mas naliwanagan kayo sa ngayon yung lihim na hiwaga ng Diyos. Subalit ito, kapatid, ay inihayag na ilantad na yung sa bagong tipan na hindi na ihayag sa lumang tipan. Ngunit muli ay gusto kong sabihin, mga kapatid, sa pangwakas na ito, ang mensaheng ito na may kalakip po na katanungan sa iyo. At may panawagan. Meron ka bang sigla, kapatid? Meron ka bang excitement, kapatid, na magkwento, nagpahayag patungkol sa lihim na hiwaga na nalaman mo at lumiwanag Amen. sa iyo ngayon? Pwede ba? Or kaya mo bang ikwento ito na mayroong isang superstar, action star, na parang sa pelikula, na siyang nagbigay ng pag-asa, ng liwanag Amen. sa iyo, at iniligtas ka at iniligtas ang tao sa tiyak na kapahamakan? Hallelujah. Hallelujah. Pinasan niya, kapatid, ang pinakamabigat na sakripisyo. Sukdulang ang kanyang buhay at kamatayan at dugo ay kanyang alay para sa iyo. Amen. Ang kanyang sariling buhay para sa kasalanan nating lahat. Yes. Ngayon, Amen. kapatid, ibabalik ko sa iyo ngayon ang tanong. Anong sukli mo? Anya ngay, sukli tayo. De ano be, ang atong ibalik sa iya?
Kaya ba natin magkwento na meron tayong action star o superstar na siyang Amen. nagligtas sa atin? O hindi pa rin natin kaya? Amen. So dyan po, nagtatapos ang mensahe ng Diyos at aking dalangin na sana po ay makuha natin yung mensahe ng ating Panginoon sa araw na to. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Ferdy. Salamat sa Panginoon sa pagandang mensahe sa ating ngayong gabi. Amen. The great mystery of God is revealed. So tayo po ay napakapalad na naintindihan po natin yung Misteryo. misteryo po ng Diyos na siya po ay nagkatawang tao through Jesus Christ. Amen. Sa katawan ni Jesus na ipinanganak. This and I'll say it again. Praise the I'm Lord. not giving up easily. You will stay with me. Understand this. Brother Boyet, ma-control mo ba yan? Yes, of Wala. course. Wala. Anything for me? You're going to Saglit, see how I go after my wife, okay? Wala. Praise God. Everything will be fine. Okay na. Wala na. My love? No, not Amen. Sige lang, Brad. Praise God. So salamat Brother Ferdy. Napagandang mensahe sa gabi ito. Alam ko ang Panginoon ang siyang nagbigay ng guidance upang ating mapakinggan ang ganitong klaseng katuruan. Praise the Lord. Marami ngayon ang mga churches na hindi po nila kilala ang tunay na Diyos. Amen. Marami silang ibang Diyos na pinapaniwalaan. Ngunit tayo po ay nasa ganitong klaseng panampalataya. Praise God, we are so privileged mga kapatid. At dalangin ko na, praise God, na ating panghawakan itong ganitong klaseng doktrina. Amen. Na habang tayo ay patuloy na nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon, na hindi natin ito itakwil at palitan po ng ibang klaseng mga panampalataya. Amen. May maroon ako nakikita mga kapatiran na masigasig sila naglilingkod sa Panginoon, ngunit tumating po ang Panginoon na natakwil nila ang ganitong klaseng pagtuturo. Praise God. Nagkaroon sila ng ibang pananaw. Amen. Tinalikuran nila ang tamang turo na galing po sa Panginoon. Praise God. So at sa ating Bible study, amen, tuloy-tuloy po yung ating Bible study na pinag-aralan po natin ang ating Panginoong Kristo na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Amen. Praise God. At siya ang kanyang pangalan ay si Kristo. Amen. Hindi siya separate na God na anak. Hindi rin siya separate na God na Espiritu. Praise God. So, kung titingnan po natin yung nag-overshadowed po kay Mary, di ba yun yung Espiritu? So, yun yung Father. Ibig sabihin, hindi po magkaiba yung Father sa Espiritu. Amen? Kasi yung nag-overshadowed kay Mary na nagkaroon siya ng baby sa kanyang sinapupunan ay yung Espiritu po. The Spirit of God overshadowed Mary, then he got pregnant. Amen. So, isa lang po ang Father at saka ang Spirit. God is a Spirit, di ba? So, isa lang po, mapatid. So, salamat, Brother Ferdy, sa aming narinig at alam ko ang Diyos po ang siyang nangungusap sa bawat isa. Amen. Praise the Lord sa kanyang mga salita, mga kapatid. Praise God. I don't know if we can sing one song before we will pray. Meron kayong suggestion na magandang awitin natin sa gabing ito? Then we will have our closing prayer. Binigay ko kay Brother Harvey yung suggestion ko kanina. Naik ka, Brother Harvey. Pwede natin ma-share kung ano yan. Yung ano Or ba yun? kantahin natin dito. Nagalimutan. Kung wala man,
Ah, Meron Brother Perch, ano bang Awitin na lang natin. sige, awitin natin Ano yun? yung tungkol sa Na-plus mo sa ano? Ano yung pamagat? Doon sa music ministry, sa music team, casting yon, Who Am I? Casting Crowns. O kaya yung Who Am I? Who Am I? Casting Crowns. Yeah. Pwede ko ihanapin sa saglit. How great thy art, pwede rin. How great thy art. How great thou art? Who Am I? Casting Crowns. Who am I? Give me 1 sec. Who Am I? Casting Crowns. Okay. Na-play ko na lang dito. I-share ko yung screen bago tayo manalangin. Who am I? Kinakanta din namin yan ni Brother Alex noon. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are.
shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I'm yours. Amen, mga kapatid. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa Panginoon. Amen. We will pray po sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Manalangin po tayo, mga kapatid. And we will also pray for our families. Praise God. Praise God. Panginoon Jesus, salamat muli, O Diyos.